Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang bagong 2024 Mitsubishi X-Force. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.5 liter inline-4 double overhead cam 16 valves gasoline with MIVEC engine. May maximum power ito na 105 PS at 6,000 RPM at may maximum torque naman na 141 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Nag-evolve na naman ang Mitsubishi sa styling. Imagine niyo, XFC concept kailan lang yun. Ngayon, nasa kalsada na! Yung malalaking ilaw na yan, hindi yan yung headlights, DRLs lang yan. Makikita mo yung tunay na headlights sa bandang ilalim. Naka-LED projectors na yan. Nandito pa rin yung dynamic shield na design pero ngayon mas chunky na siya, mas muscular. Tapos sa pinaka-ilalim, nandun yung fog lamp pero hindi masyadong halata kasi ang liit lang niya. Tsaka LED din yun. Sa sides makikita mo na two-tone to pero dito hindi masyadong halata. Pero sa ibang colors, mas kitang-kita. Meron tong matte body moldings kasi nga medyo pang rough road din to, no? At hindi lang yan ha, ang ground clearance nito 222mm. So mataas talaga siya at pwede nga sa lubak-lubak. Ang size ng gulong 225/50 R18. Ang design sa likod maganda rin, pero yung taillights niya kamukhang kamukha nung nasa unahan. Bagay na bagay naman at napakaganda nito lalo na pag umaandar sa gabi. May shark fin antenna, defogger, wiper, rear view camera, parking sensors, at itong top of the line dipindot lang ang trunk. Kusa na siyang bubukas. Pasado rin sa akin yung cargo space kasi 4 na tao kami pero lahat ng cargo namin nagkasya dito. Gustong gusto ko rin yung cover kasi foldable siya, tsaka manipis lang, pwede mong patungan, tsaka madali lang siyang itabi. Sa ilalim naman meron siyang donut na tire. Napaka-refreshing din ng dashboard kasi yung materials na ginamit dito kakaiba. Ang tawag nga dito melang. Anti-stain din daw yan. Tsaka social na social talaga yung itsura. Ang instrument cluster 8 inches. Kakaiba rin yung design nito kasi yung speedometer niya parang tachometer ng speed na nasa bandang ibabaw. Sa left side meron siyang temperature gauge. Sa right side meron siyang fuel gauge. Ang infotainment system naman 12.3 inches. Meron tong Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth. Pero ang pinakamaganda dito yung Yamaha na speakers na napakaganda, pang party talaga. Ang manibela leather, so sa bandang taas plain pero yung bandang gitna niya perforated yung leather. Sa left side merong controls para sa infotainment tsaka sa instrument cluster. Sa right side naman meron siyang adaptive cruise control. Dual climate control yung aircon, meron din siyang Nano X technology, no? Puro mga filtration siya. Mas safe yung mga nakasakay dito sa loob kasi nafi-filter na yung hangin. Sa baba ng aircon, meron siyang dalawang USB, isang Type-C, Type-A at meron ding power supply. Sa bandang ilalim, merong open compartment na merong wireless charging. Ang shifter naman, regular lang din, park, reverse, neutral, drive, tsaka meron siyang low gear. Sa bandang left side ng shifter, meron din siya pang sports mode. Hindi lang ito yung mga modes na itong sasakyan na to ha, meron pang drive modes na button dito kasi design talaga tong X-Force para sa Pilipinas. Meron siyang wet mode, meron siyang gravel, mud, at meron ding normal mode para sa mga regular lang na kalsada. Electronic yung parking brake, meron din siyang auto hold function. Dalawa yung cup holders na nandito, leather wrap din ang center armrest. Pag binuksan mo, okay yung space, tapos cooler na rin siya. Pwede mo ilagay yung drinks mo dito, tapos lalamig siya. Napakalambot din ang upuan sa back seats, reclinable pa yan. So meron siyang 8 adjustments, kaya kung gusto mo ng medyo higa, medyo diretso yung upo mo, pwede. Meron ding center armrest na may dalawang cup holders, ISOFIX tether, syempre tatlo rin yung seatbelts. Magkabila meron din tong hawakan, sabitan, seat back pockets at meron ding phone pocket sa bandang ibabaw ha. Sa bandang gitna naman meron siyang dalawang aircon vents, dalawang USB, isang Type A tsaka isang Type C. Ang ganda ng exterior, ang ganda ng interior, pero kamusta naman kayang imaneho to? Tara, testingin naman natin.
Let's go! Unang sabak pa lang, nag-drive na kaagad kami nito sa expressway, sa circuit, pati off-road. O, di ba, ibang klase. Unahin na natin yung driving sa expressway. So, linear talaga yung acceleration niya. Tsaka, kayang-kaya niya yung 100 na speed, no? Yung revolutions niya, mababang-mababa. Kaya palagay ko, napakatipid nito. So, ang testing namin na lumabas, no? 19 kilometers per liter yung highway. Sa truck naman, no, nag-enjoy ako dito. 1.5 liter lang yung makina niya. Pero yung power, pasadong-pasado na, okay na sa akin. Tapos pag nagto-turn ka pa, hindi siya masyadong mabody roll. So mag-enjoy ka talaga kahit sa truck, kahit crossover to, hindi kotse. Hindi sedan pala. Nakakagulat lalo yung performance nito kasi in-off-road namin kahit papaano. Syempre tandaan nyo front wheel drive to, hindi talaga to pang off-road machine. Pero dahil dun sa ground clearance niya na 222 mm, talagang matindi yung kakayanan niya. So mataas talaga. Hindi lang sa lubak-lubak yan. So safe ka pa rin kahit bumaha kasi kahit papaano mas mataas ka sa lupa. Sa regular driving, yung steering nito malambot. So may feel naman siya. Yung pedal response niya, lalo na sa throttle, very peppy. Lalo na pagka from stop, konting gas mo pa lang, umaarangkada na siya kaagad. Ang braking pasadong-pasado rin, no? Kahit apat kaming nakasakay, tsaka may mga gamit kami, no problem. Ang adaptive cruise control, no? Tuloy-tuloy lang din to kahit malakas yung ulan sa expressway, kayang-kaya niya. So nabilib din ako dun. Dalawang variants ng X-Force. Ang GLS ay nagkakahalaga ng 1,367,000 pesos at ang GT naman ay 1,581,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat sa Mitsubishi Motors Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Ang masasabi ko lang dito sa X-Force, no, napakagandang crossover nito dahil sa size niya kasi andaling gamitin. Nakikita nyo naman siguro, napakasikip ng kalsada dito pero kasyang-kasya tayo. Pero maluwag sa loob, may kakayanan na tumakbo ng mabilis, may kakayanan din sa truck, may kakayanan din sa off-road. So kumbaga parang all-in-one vehicle, no? Ayos na ayos yung package. Aba, pasadong-pasado to. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.